이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 15장 1절부터 15절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklatang Marcos, chapter 15, verse 1 hanggang 15. 새벽에 대제사장들이 즉시 장로들과 서기관들 곧 온 공회와 더불어 의논하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siya sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." 대제사장들이 여러 가지로 고발하는지라 Muli siyang tinanong ni Pilato, "Wala ka bang sasagot? Tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang laban sa iyo." 예수께서 다시 아무 말씀으로도 대답하지 아니하시니 빌라도가 놀랍게 여기더라. Sa bawat kapistahan ay nakaugalian na niyang pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hilingin. 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라. Kaya't lumapit ng karamihan at nagpasimulang hilingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang ayon sa kanyang nakaugalian. 빌라도가 대답하여 이르되 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 Sapagkat batid niya na dahil sa inggit ay pinadakip siya ng mga punong pari. 그러나 대제사장들이 무리를 충동하여 도리어 바라바를 놓아달라 하게 하니 Ngunit muling sumagot si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano ngayon ang nais ninyong gawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" 그들이 다시 소리 지르되 그를 십자가에 못 박게 하소서. Ngunit sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa?" Subalit sila'y lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 아멘. 십자가형을 선고받으신 예수님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Jesus na sinintensyahan upang ipako sa krus. 일단 마가복음 15장은 예수님의 십자가 사역의 절정이 기록된 장입니다. At makikita natin ang Mark chapter 15 ay nagtatala ngayon ng pinakahantungan ng huling bahagi ng ministeryo ni Jesus doon sa krus. 근데 오늘날 교인들의 큰 문제가 이 설교를 그냥 사람이 하는 설교로 듣는 경향이 너무나도 많아졌어요. Ang nagiging problema ngayon sa mga simbahan, napakaraming pagkakataon na yung mensahe o ay pinapakinggan lang ng marami bilang sermon. 설교는 하나님께서 설교자를 통해 내게 주신 말씀입니다. Na para bang ito'y galing lang sa tao. Ngunit itong mensahe o sermon na tinatanggap natin, ito yung mensahe mismo ng Diyos sa atin. 근데 설교를 그냥 종교적으로 듣다 보니까 오해된 면이 너무나도 많아요. At kung sa relihiyosong paraan nakikinig ng mensahe, maraming bagay ang hindi mauunawaan ng 지금 tama. 가장 중요한 십자가형을 선고받으신 예수님을 우리가 제목으로 붙들고 말씀을 받습니다. At lalo na lamang yung pamagat na mensahe natin ngayon na si Jesus ay sinintensyahan para ipako sa krus. 예수님은 근본 하나님의 본체이신데 왜 불법 재판을 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으셔야 했을까요? Si Jesus mismo ang siyang pinakalarawan ng Diyos, bakit kailangang ipako siya sa krus? 그 근본이 잘 풀리지 않으니까 거의 사람들이 기독교를 종교로 알고 종교에 빠져 있어요. At dahil yung mga pangunahing bagay na to hindi naunawaan ng marami, maging ang Kristyanismo ay naging relihiyon na lamang para sa kanila. 그리스도를 약속하신 하나님이 직접 육신을 입고 그리스도로 오셔서 십자가형을 지금 선고받으셔요. Ang pinangako ng Diyos na si Kristo ay nagkatawang tao at ngayon ay patungo para ipako sa krus. 누구 때문입니까? Dahil kanino? 나 때문이에요. Dahil sa akin. 나의 문제가 무엇입니까? Ano bang aking problema? 그 아담과 함께 하나님을 반역하고 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙들었어요. At kabilang kay Adan, nagrebelde tayo laban sa Diyos at sinuway natin ang salita niya, itinapon at ang kasinungalingan ng Diablo ang ating pinaniwalaan. 그럼 그 원죄의 결과 우리 각 사람에게 미친 근본 내용이 무엇입니까? At ano yung pinakapangunahin na kalagayan ng mga tao na hulog sa orinal na kasalanan? 내가 나의 주인 노릇하며 사는 것이 원죄의 근본 결과예요.
Yung pangunahing resulta nito, ang bawat isa ay namumuhay na Panginoon ng sarili nila. 내가 나의 주인 노릇하며 사는 것이 하나님이 직접 오셔서 대신 그 죄를 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으셔야 할 죄예요. At ito yung kasalanan na kinailangan ng Panginoon magkatawang tao at mamatay doon sa krus para bayaran. 근데 오늘날 대부분의 이 기독교 교인들마저 내가 나의 주인 노릇하며 살아요. Pero maraming nagsasabing Kristiyano o nananampalataya, pero sila pa rin Panginoon ang buhay nila. 어떻게 해야 되겠습니까? Paano dapat gawin? 말씀 들으면서 답을 꼭 내시기를 바랍니다. Kung makatanggap tayo ng sagot sa pakikinig natin ng mensahe. 왜냐 이 말씀이 가장 정확한 거예요. Dahil ito yung pinaka-eksakto yung salita ng Diyos. 자, 일단 내가 나의 주인 노릇하는 이 죄가 하나님이 육신으로 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으실 만큼 심각한 죄라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin yung katotohanan na yung pagiging Panginoon na ating sarili, napakatinding kasalanan nito na kinailangan ng Panginoong mamatay sa krus para dito. 왜냐 우리는 하나님의 형상대로 지음받았어요. Dahil tayo ginawa ayon sa larawan ng Diyos. 각기 그 종류대로 지음받지 않고 하나님의 형상대로 지음받았다니까. Hindi sa iba't iba o kanya-kanyang uri, kundi ayon sa larawan ng Diyos, ginawa ang tao. 말씀이신 하나님을 붙들고 사는 존재예요. Tayo nilalang na dapat humawak sa Diyos na siyang salita. 근데 그 말씀이신 하나님은 버려버리고 그 하나님의 자리에 나가 주인 되어 그 나라는 허울로 마귀가 주인 되어 살고 있는 현실이 우리의 원죄의 결과입니다. Ito yung resulta na uri na ng kasalanan, ang Diyos na dapat nasa trono ng buhay natin ay sinantabi natin at tayo yung pumalit. Ngunit sa likod nito, ang Diablo ang gumagawa. 이 말을 실제 상황으로 붙들어야 돼요. Dapat na ating panghawakan bilang realidad ngayon ang kalagayang ito. 그래야 십자가에 못 박혀 죽으신 주님이 나를 위해 죽으셨구나. 이게 붙들어지는 거예요. Sa gayon, unawaan natin na ang Panginoon pala ay napako namatay sa krus para dito sa aking kasalanan. 성경은 정확하고 또 정확한 말씀입니다. Ang Biblia ay eksakto at payak na salita ng Diyos. 주님이 사흘 밤, 사흘 낮 동안 무덤에 계시다가 부활하신다고 말씀하셨어요. At sinasabi dito ng madaling araw ng araw ng umaga, nakita natin na andun na hindi nakip ang Panginoong Jesus. 근데 오늘날 교회는요, 금요일날 못 박혀 죽으셨다고 성금요일이라고 말하고 있어요. Ngayon maraming mga simbahan nagsasabi na biyernes nang siya'y dakpin. 금요일에 못 박혀 죽으셨으면 사흘 밤, 사흘 낮 동안 무덤에 계실 수 없는 거예요. At kung umabot siya sa araw na iyon, na hindi siya maaaring manatili ng 3 araw doon sa libingan. 오늘 본문은 새벽에라는 말로 시작합니다. At ito nga sa binasa natin, nagpasimula ng madaling araw. 이 새벽은 성경에 분명히 말했어요. 구약의 마지막 유월절 전날인 양 잡는 날인 목요일 새벽 시간대입니다. At sinasabi mismo, malinaw sa lumang tipan, ito ay madaling araw ng Huwebes. Ito yung araw ng pagkatay doon sa ihahain o ihahandog na tupa. 여기서 명심해야 할 것은 유대인의 날짜 계산은 성경의 날짜는 해가 지면서 새로운 날이 시작이 돼요. Yung araw bago ang Pasko at sa kaugalian ng mga Hudyo, nagtatalaga sila ng sumunod na araw kapag lumubog na ang araw. 일단 아담 때부터 드려왔던 피제사인 이 어린 양으로 하나님의 어린 양으로 예수께서 이제 유월절 어린 양으로 양 잡는 날 잡히셔서 죽으십니다. At ganun din naman ang araw ng pagkatay doon sa kordero na ihahandog ay siyang pagdakip sa Panginoong Jesus at pagpatay sa Kanya. 그래서 여러분이 자주 말을 하는 것은 이 성경 말씀, 하나님의 말씀은 정확무하다는 말씀을 여러분이 분명히 붙들어야 돼요. Lagi ko mang inuulit sa inyo, ngunit dapat na panghawakan nyo ang eksakto na salita ng Diyos. 그래서 양 잡는 날 새벽에 지금 예수님이 이제 총독 본디오 빌라도에게 끌려 나갔어요. At ito rin yung
panahon, no, madaling araw ng Huwebes kung saan dinakip si Jesus at dinala doon sa punong pari at hanggang dinala siya doon kay Pilato. 일단 밤에는 재판이 진행될 수가 없어요. 그래서 밤이 지난 아침 시간 빌라도가 재판을 진행하는 시간이었기 때문입니다. At dahil sa gabi o hating gabi, hindi maaring gawin yung paglilitis, kaya pinalipas nila ito at ng madaling araw ay sa kanila ito ginawa. 그럼 오늘 첫 번째로 빌라도 앞에서 신문 받으신 예수님을 잘 보세요. At unang punto na ating mensahe, tignan natin si Jesus na tinanong sa harapan ni Pilato. 이제 양 잡는 날이 시작되는 해가 진 뒤로 이제 예수님이 성만찬을 하시고 또 이제 게세마네 기도를 하시고 그날 저녁에 대제사장들이 보낸 이 군인들에 의해서 잡혀가시고 이제 여러 차례 재판을 받으시고 새벽에 빌라도에게 넘깁니다. Nakikita nga natin ang gabi na dinakip si Jesus mula sa pananalangin sa Gethsemane. Doon ay natapos na nila yung huling hapunan kasama ng mga alagad. At pagkatapos nito ay lumipas ang magdamag at ang madaling araw dinala naman siya sa punong palad kay Pilato. 유대인 대제사장들이 이제 잡은 제명은 신성모독죄였어요. Makikita natin dito na andun yung mga hindi makatarungan ng mga akusasyon patungkol sa kanya. 근데 그 말을 좀 비틀어가지고 빌라도에게 넘길 때는 이자가 유대인의 왕이라고 자칭하고 지금 로마를 향해서 이제 이 반란을 일으키려 하는 자라고 고발을 한 것입니다. Nang dinala nila ito kay Pilato, sinabi nila na inaangkin niya siya ang hari ng mga Hudyo na siya ay mag-aasalabat sa gobyerno ng Roma. 그래서 빌라도가 예수님께 네가 유대인의 왕이냐 하고 물었어요. Kaya tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? 예수님은 그렇도다 하고 대답하십니다. At sinabi naman ni Jesus na ikaw na ang nagsabi. 그러면서 다른 성경에는요, 일단 이제 내가 유대인의 왕이지만 영적인 왕이다. 육신적인 왕이라면은 내가 12영 더 되는 이 천군을 동원해서 쓸어버릴 수 있는 줄 알지 못하느냐 그렇게 말을 했어요. At sa ibang salin ng Biblia, sinasabi niya na ako man ay hari ng mga Hudyo, hindi sa physical, kundi sa spiritual, na ako ay may mga kawal na maaring sa isang iglap ay lipulin sila. 이제 이 산헤드린 공회가 고발한 내용은 유대인의 왕으로 반란을 도모하고 있다. 그게 이제 주 핵심입니다. Kaya andun yung paratang sa kanya nitong mga grupo na Sanhedrin na inaangkin niya na siya yung hari ng mga Hudyo. 근데 총독 빌라도도 아무리 찾아봐도 예수님께 죄가 없다는 사실을 알고 여러 차례 선포를 합니다. Ngunit sa kabila ng mga interrogasyon sa kanya, ay walang makita na sala si Pilato kay Jesus. 대제사장들과 산헤드린 공회는요, 빌라도 앞에서도 말도 안 되는 여러 고발건을 계속해서 말을 합니다. Napakaraming iba't ibang mga ulat o mga issue na binabato nila bilang paratang nila kay Jesus. 예수님은 그 고발에는 아무 대답도 안 하셨어요. Ngunit sa mga katanungan na ito, walang isinagot ang Panginoong Jesus. 일단 성경을 통해서도 알 수 있는 게 로마 총독 빌라도의 신문 과정에서도 예수님께서는 아무런 죄가 없음이 파악된 거예요. Kaya sinabi mismo dito sa ating binasa sa Biblia na ang gobernador na si Pilato ay nakita niyang inosente, walang anumang kasalanan si Jesus. 여러분 로마의 총독으로 와서 지금 10년 이상 하고 있는데 여러 가지 유대 나라에 대해서 모든 것 전부 파악을 하고 정보 보고를 듣고 이제 알고 있는 거예요, 빌라도는. At si Pilato, may 10 taon na siya nando sa kanyang posisyon at siya ay may kapamahalaan sa buong Judea na nalalaman niya ang lahat ng mga usapin at mga ulat tungkol dito sa kanya. 세례 요한도 어찌해서 죽였는지 알고 예수님과 유대교 지도자들 간의 갈등 관계도 파악하고 있어요. Kaya alam niya na rin yung tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista o alam niya yung kaguluhan
sa pagitan ni Jesus at ang mga nagpaparatang sa kanya na siya yung hari ng mga Hudyo. 그러나 로마의 통치 방법은요, 정복하여 다스리는 나라들의 종교 문제만큼은 각 나라의 자율에 맡기는 것이 이 로마의 통치 방법이에요. Gayunman, isa sa mga paraan ng pamamahala ng Roma ay iwanan yung mga usaping ng relihiyon dun sa mga sumakop o mga namamahala ng mga bansa sa bawat lugar. 그래서 이 산헤드린 공회 대제사장들의 고발은 이 예수님이 유대인의 왕이라고 자칭하며 로마를 위협하는 반란을 꾸리고자 하는 존재라는 것을 이제 고발을 한 거예요. Kaya't ang naging akusasyon ng mga punong pari at ng Sanhedrin kay Jesus ay inaangkin daw nito na siya ang hari ng mga Hudyo na ito ay magiging panganib para sa Roma. 그러나 이 총독이 볼 때요, 로마의 위협이 될 만한 아무런 증거도 없는 거예요. Ngunit gaano man tignan ng gobernador na si Pilato, wala siyang makitang katibayan na magiging panganib para sa Roma itong tao na to. 단지 그들의 종교적인 문제로 시기심과 위기의식을 느끼며 죽이려 한다는 사실을 이제 확실히 판단했어요. Sa halip, ang naging kaisipan o kahatulan niya, ito'y relihiyosong usapin at galing lamang ito sa inggit o selos. 빌라도 총독은 예수님의 죄가 없음을 공포하며 이제 무죄 방면하려고 애를 썼습니다. Yan, makikita rin natin andun yung pamamaraan na kanyang sinubukan ni Pilato upang palayain itong si Jesus. 그래서 유대인의 최고의 명절인 유월절을 맞아서 중죄인을 사면할 수 있는 방법까지 쓰려고 했어요. Ginamit niya yung pamamaraan na tuwing kapistahan ng Pasko, sila ay nagpapalaya ng isang kriminal. 그래서 반란 살인범 바라바와 예수님 중에 누구를 사면해야 될 것이냐고 물었던 거예요. At tinanong niya sa kanila, palalayain ko ba ang hari ng mga Hudyo? 그래 이제 이 대제사장들이요 민중들을 이렇게 이 뒤에서 밀어가지고 바라바를 사면하시오. 예수는 십자가에 못 박으시오. 뭐 이렇게 이 소리 지르기 시작했어요. Ngunit ang mga punong pari at Sanhedrin, kanilang tusan yung napakaraming mga tao na isigaw nila palayain si Barabas at ipako naman sa krus si Jesus. 그래 두 번째로 급기야 사형 십자가형을 선고받으신 예수 그리스도에 관해서 한번 깊게 살펴보십시다. Kalawa, ating malalim na tingnan ang sentensya kay Jesucristo para ipako sa krus. 하나님의 방법대로 내 죄를 대신해서 하나님이 직접 십자가에 못 박혀 죽으시는 거예요. Hindi kaparaanan ng Diyos na para sa ating kasalanan, siya ay napako sa krus. 대제사장들이나 산헤드린 공회에서 아무리 죽일 죄를 찾으려고 해도 찾을 수가 없었어요. Kaya naman hanapin ng gobernador na si Pilato, anong kasalanan ni Jesus, wala siyang makita. 그래서 빌라도 총독도 일단 죄가 없기 때문에 그냥 채찍질이나 하여 방면하려고 했는데요. 군중들이 계속 밀란을 일으키려는 이런 조짐으로 막 소리를 지르니까 어쩔 수 없어서 십자가형을 선고한 거예요. Na niutos na lamang ni Gobernador Pilato na siya ay hampasin, bugin siya. Hindi patuloy na sumisigaw ang madla na ipako siya sa krus at siya ay napilitan at walang nagawa. 로마의 채찍질은요 아주 어마어마하게 가혹합니다. At itong panghampas nga ng mga Romano ay talagang matindi at ito'y babakat sa iyong katawan. 그 가혹한 채찍질을요 한 번 당하고 방면하려 했는데 결국 어쩔 수 없이 다시 십자가형을 선고하고 그 어마어마한 채찍질을 다시 한 번 더 받았어요. Na hindi pa naging sapat at pinaghampas nila, hagupit sa Jesus, na isigaw pa nila na ipako ito sa krus at muli nilang inulit na siya ay hampasin. 그래서 이제 군인들이 끌고 나갑니다. At hinila siya ng mga kawal na Romano. 그리고 전체 로마 수비대 군인들이 전부 도열해서 예수님을 앞에 세우고 유대인의 왕 하일 유대인의 왕이요 하고 외칩니다.
At inirap nila si Jesus sa madla na sinisigaw nila, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. 히틀러에게 소리 질렀던 것처럼요. 이 격려했던 것처럼 하일 히틀러 하는 것처럼요. 하일 king of Jews 그랬어요. Na parang katulad ng pagpuri ng mga tao kay Hitler, na buhay si Hitler, ganun din naman itong si Jesus, itinawag din na hari ng mga Hudyo. 그때 예수님께는 빨간 왕이 입는 옷을 입히고 머리는 왕의 왕관이라고 가시화를 그냥 눌러 씌우고 그렇게 하일 king of Jews 하고 이제 이 조롱을 한 거예요. At patuloy na kinutya nila si Jesus, nilagyan nila ito ng koronang tinik at dinamitan ng kulay pulang roba na sasabi nila siya ang hari ng mga Hudyo. 그걸로 끝나지 않고 이들은요 예수님을 때리고 침을 뱉으며 또 다시 옷을 이제 이 벗기고 다시 옷을 또 다른 옷을 갈아입혀서 지금 끌고 나갑니다. At di lang yun naging sapat sa kanila, patuloy na hinampas nila, patuloy niluroan, at yung hinubaran siya, pinalitan yung kanyang damit, hanggang dalhin siya doon sa krus. 창조주 하나님이신 예수님을요 그토록 고통을 주고 째찍질하고 조롱하고 욕을 하고 침을 뱉고 막 벌거벗기고 이 짓을 한 거예요. At ang Diyos na manlilikha, hanggang sa huli, ay binata niya ang lahat ng mga pasakit, pagkutya sa kanya, pagdura sa kanya, paghampas, paghubad, at kahihiyan. 왜 그렇습니까? Bakit? 내가 나의 주인 된 이 죄가 그만큼 추악한 거예요. 그 죄를 대신 지시고 조롱받으시고 고통당하시고 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. Ganun katindi yung ating kasalanan na kinailangan niyang batahin ang lahat ng mga pangutya na ito at mga pasakit. 여러분 예수 믿는다고 나왔는데 내가 나의 주인 노릇하고 있으면요 일단 구원하고 상관이 없어요. At sa kabila na ginawa na ito ng Panginoon Jesus, ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay mo, wala ka namang ugnayan sa Kanya. 예수님이 나의 주인 되셔야 하나님 자녀가 되고 구원받는 거예요. Dapat na si Jesus ang iyong maging Panginoon upang tumanggap ka ng kaligtasan at maging anak ka ng Diyos. 예수님 나의 주인 된 사람은 이제 예수 그리스도 이름으로 사는 거예요. 내 이름으로 사는 게 아니고. Sa isang tao na si Jesus na ang Panginoon, hindi na siya namumuhay sa sariling pangalan niya, kundi sa pangalan na ni Jesus. 그럼 예수 그리스도 이름으로 살면요 무엇이 달라집니까? 이제 주 예수 그리스도 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 주 예수 그리스도 이름으로 하는 거예요. Kung namumuhay na tayo sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin sa kumain, uminom, ano mga ating ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. 그러면서 기본으로 주 예수님이 교회를 통해 내게 주신 말씀 붙들고 참 오늘의 삶을 사는 거예요. At pinakapangunahin sa lahat, sinasa pamuhay mo yung 3 days, paghawak doon sa mensahe na binibigay sa iyong simbahan. 이게 기본인데요. 이 기본을 어렵다고 그래요. Ito yung pinaka-basic o pangunahin, pero iniisip ng iba na mahirap ito. 여러분 내가 나의 주인 노릇하며 사는 게 가장 추악하고 어려운 삶입니다. Pinakamahirap, pinakamatindi, yung kalagayan na namumuhay kang Panginoon sa sarili mo. 그러나 주 예수 그리스도 붙들고 참 오늘의 삶을 사는 것이 거룩한 삶이요 상받는 삶이요 행복한 삶이요 기쁜 삶이 되는 거예요. Pero ang masaya na buhay at may kabanalan, ito yung paghawak mo sa 3 days. 이 조롱과 고통을 당하시면서도요 예수님은 침묵 잠잠하셨어요. At ito nga ay binata ng Panginoon, yung mga kahirapan, pangungutya sa Kanya. 이게 이사야 53장 7절을 성취하시는 내용입니다. Ito yung katuparan na sinasabi ng Isaiah 53 verse 7. 그가 곤욕을 당하여 괴로움을 당할 때도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 말씀하세요. Nasabi dito siya inapit, siya sinaktan, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipikay at hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. 예수님의 침묵은요 구속사역의 완전한 순종임을 보여줍니다. Ibinakikita nito na ito yung ilang pagsunod ng Panginoon para sa pagtubo sa atin. 우리 대신 당하신 그 십자가 죽음은요 로마 시민권이 없는 중재인이 받는
잔혹한 형이었어요. Ang pagpataw ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus, ito yung pinakamatinding pinapataw sa mga kriminal na hindi Romano. 근데 이 십자가형은요, 구약 성경 예언대로 단번에 영원한 피제사로 드려지는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 당하실 죽음이었습니다. Ngunit ang kamatayan ni Jesus sa krus ay itong yung makikita natin na katuparan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan na minsanan at para sa lahat ay nagsakripisyo ng kanyang dugo at buhay. 십자가에 못 박혀 죽으실 것은요, 창세기 3장 15절부터 말라기 구약의 마지막 말라기 3장 1절로 4절에 이르기까지요, 수차례 예고된 그대로 십자가에 못 박혀 죽으신 것입니다. At ang pagkapako sa krus, pagkamatay niya, ito'y paulit-ulit na inihula mula pa lang sa Genesis 3:15 hanggang sa Malakias 3, verse 1 to 4. 보면 14절에 십자가에 처형하라는 이 함성이에요. 빌라도는 뭐라고 그럽니까? 어찌미뇨? 어찌하여 십자가에 못 박으라 말하느냐? 무슨 악한 일을 하였느냐? 이렇게 말했어요. At sa talatang 14, sinabi pa ni Pilato sa kanila, bakit anong kasamaan ang kanyang ginawa? Subalit lalo nagsigawan ng mga taong ipako siya sa krus. 그래도 십자가에 못 박으라고 소리 지르니까요. 이제 마태복음에 보면 빌라도가 물을 떠오르도록 했어요. 그 물에 자기 손을 씻으며 나는 이 의로운 분의 피에 대하여 무죄하다. 너희가 이 죄를 맡으라 하고 선고했어요. At makikita nga natin sa kabilang pagsigawan ng mga tao sa Mateo 27:24 na makita ni Pilato wala siyang magawa, ay sa halip nagsisimula pa nga ng gulo yung mga tao, kaya kumuha siya ng tubig at naghugas ng mga kamay sa harap ng maraming tao. Sinabi niya wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. 이때 유대인을 대표한다는 이자들이요, 만약 그 예수가 죄 없이 죽었다면 그 죄를 우리와 우리 자손들에게 돌리라고 말을 한 거예요. Dahil sinabi niya kung siya ay makita na inosente, wala talagang mapatunayan, walang kasalanan, ay papataw yung parusa hindi lamang sa kanila, kundi sa kanilang mga susunod na anak. 그 뒤로 유대인들의 삶은요, 참혹하고 더 참혹하며 우리가 잘 알듯이 이 히틀러에 의해서 600만이 인종청소 당하는 일까지 있었어요. Kaya nakikita natin sa kasaysayan yung buhay ng mga Hudyo talaga naging napakahirap, napakatindi na sa ilalim ni Hitler may 6 na milyon sa kanila yung minasakit. 지금 이 시간도 저 중동 이 이스라엘은요, 전쟁 중에 사람이 죽어갑니다. Ganun din naman, nagpapatuloy pa rin ito sa panahon natin ngayon. 그러면 세 번째로요, 예수님의 체포당하신가 야간 불법 재판 과정을 잘 살펴보세요. At ikatlo, tingnan natin mabuti yung pagdakip kay Jesus at yung illegal na paglilitis sa kanya ng hating gabi. 날짜를 잘 봐야 돼요. Tingnan natin mabuti yung petsa nito. 6월절 양 잡는 날이 시작된 목요일 저녁에 주님은 감람산 겟세마네 동산에서 기도하시는 중에 체포당하셨어요. Tingnan natin ang gabi ng araw ng Pasko, bago dakpin ng Panginoon Jesus, nananalangin siya doon sa bundok ng mga Olibo sa Getsemani. 처음 끌려가신 곳은 전직 대제사장이자 현직 대제사장의 장인이었던 안나스의 집으로 끌려가셨어요. At ang unang lugar na nagdalhan sa kanya ay lugar ni Anas, na dating punong pari, at yan na naman ang kasalukuyang punong pari noon. 거기서 신문 당하시며 현직 대제사장 가야바 집으로 잡혀가셔서 또 더 강도 높은 신문을 당하세요. At pagkatapos noon ay dinala naman siya sa bahay ni Cayapas na siyang kasalukuyang punong pari ng panahon na iyon upang mas tanungin pa siya. 그래서 예수께서는 양 잡는 날이 시작된 목요일 저녁 내내 끌려다니면서 신문을 당하셨어요. At siya nga ay katulad ng tupa na hinuli ng araw na iyon at kung saan-saan siya dinala, hinila. 그러면서 새벽이 돼서 대제사장들과 서기관들이 정식 공회로 모여서 정식 신문 조서를 만든 것 같아요. At ang madaling araw, ang mga punong pari at mga eskriba, kung sila ay nagkatipon ng formal at gumawa sila ngayon ng formal na interogasyon para kay Jesus. 누가복음 6장 66절에 나오는 내용인데요. 조서 내용은 자칭 이스라엘의 왕이라 칭하며 반란을 꾸민 자다. 그래서 사형에 처해야 된다.
라는 게 조서 내용이었어요. At yung nilalaman nga na akusasyon sa kanya ay sinasabi nila na inaangkin niya nga na siya yung hari ng mga Hudyo. 당시 유대인들에게 주어진 자치권에는 사람을 사형시킬 권한은 없었어요. Ngunit sa ganung bagay lamang ay hindi ito sapat para sabihin na siya nga ay ipapako sa krus. 그 사형 판결을 받기 위해서 유대 총독이었던 빌라도에게 끌려가신 겁니다. Kaya dinala nila siya doon kay Pilato. 근데 빌라도는 이 재판에서요, 뻔히 아니까 빠지고 싶은 마음이 많았어요. And then si Pilato, alam niya na yung takbo ng pinagbulan akusasyon kung kaya nais niyang umiwas sana rito. 근데 신문 과정에서 이제 갈릴리에서부터 시작해서 사역을 해왔던 이런 내용들이 이제 나오게 된 거예요. Kaya makita rin natin na nabanggit din dito yung nangyari ngayon nang siya ay dinara din doon kay Herodes na tetrarca ng Galilea. 그런데 이제 마침 6월절을 맞아서 갈릴리 분봉왕 헤롯이 지금 예루살렘에 와 있어요. 그 헤롯에게 이 갈릴리 사람이니까 헤롯이 맡아보시오 하고 보낸 거예요. Ngunit dahil si Herodes ay taga-Galilea, makikita natin na hindi niya pakilala, binalik niya ito kay Pilato. 하지만 그 헤롯은요, 주님을 조롱만 하고 다시 빌라도에게로 보냅니다. Ngunit si Herodes, andun lamang ipagputyan niya sa kay Jesus na ibinalik niya ito kay Pilato. 이처럼 여러 차례 끌려다니셨어요. Tingnan natin kung saan-saan dinala si Jesus. 근데 사형시킬 만한 죄가 없었음을 전부 다 이제 성경에 기록해요. Wait, nakasulat sa Biblia na saan man siya dalhin, walang makitang sapat na kasalanan niya para siya ipatawan ng kamatayan. 그 최종 책임을 져야 되는 빌라도는 죄를 찾지 못했으나 밀란을 일으키려는 조짐을 보면서요, 무리들 앞에서 십자가형을 선고한 겁니다. Sinubukan niya na palayain ito matapos ang ilang pambubugbog sa kanya. Ngunit hindi siya makagawa ng paghatol sa harapan niya yung napakaraming tao na tila gagawa ng isang riot o ng kaguluhan. 그 결과 인류 역사에 가장 악한 판결을 내린 자로 사도신경에 교회마다 고백하면서 본디오 빌라도가 지금도 계속 거론돼요. Kaya sinentensyahan niya para ipako sa krus si Jesus. At bilang resulta nga nito, makikita natin sa bawat simbahan natin ngayon, pinahayag yung matinding kasaysayan sa nilalaman ng Apostles' Creed. 그러면 오늘 본문 이 말씀의 결론은요, 하나님께서는 이런 불법한 모든 상황도 그대로 구원사역을 위해서 사용하십니다. Sa ating conclusion, kita natin yung mga illegal na sitwasyon na ito, maging ang mga hindi ginagamit ng Diyos. 여러분 명심하세요. 하나님께서는 그 어떤 우연도 허용치 아니하세요. 절대 주권으로 모든 것을 주관하시며 통치하십니다. Tandaan natin na sa ganap na kapangyarihan ng Diyos, siya namamahala sa lahat ng bagay at wala siyang pinapahintulutan na basta nagkataon lang na bagay. 당시에 유명한 악한 죄인 바라바 대신 예수님이 십자가형을 당하셨습니다. Sa halip nga na si Barabas ay siyang ipinako sa krus. 이를 통해 우리는요, 바라바보다 더 악한 죄인이었던 나를 대신하여 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으셨구나, 이 사실을 깨닫고 붙들어야 돼요. Dapat nating maunawaan at panghawakan na si Jesus na napako sa krus para sa ating lahat. Tayo na higit pang mas makasalanan kaysa kay Barabas. 총독 빌라도는요, 예수님이 무죄하다는 것을 잘 알았고 자신의 고난과 법으로 공정하게 재판할 수 있는 사람이었어요. Si Pilato, meron sana siyang kapangyarihan o kakayahan na maging patas sa kanyang paghatol dahil nakita niyang inosente si Jesus. 그러나 그는 총독으로 법과 양심의 소리를 들어야 하는데요, 산헤드린 공회가 앞장선 밀란을 두려워하여 인류 역사상 가장 악한 판결을 내린 거예요. Ngunit sa halip na pakinggan niya yung tinig ng batas at nakonsensya niya, ay natakot siya doon sa magiging kaguluhang idudulot ng Sanhedrin, kung kaya naging napakasama, naging paghatol niya. 이처럼 하나님께서는 악한 자들 또 인류 구원 사역을 위해서 이렇게 사용하십니다. Pero ganong klase man ng tao, siya man din ay ginamit ng Diyos para sa gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan.
예수께서는 자신에 대한 모든 제목이 다 거짓이지만 그것에 대해 변호하지 않으셨어요. Sa kabila ng mga akusasyon kay Jesus na natili siyang tahimik, hindi niya dinipensa yung sarili niya. 우리가 보통 양을 잡아 털을 깎고 또 나중에 양을 잡아 죽일 때도 양은 소리치거나 발버둥 치지 않아요. Katulad ng isang tupa na kakatayin, kahit na ito ay tinanggalan na ng balahibo at ito'y papatayin na, hindi ito gagawa ng ingay o ng anumang pagkilos. 이 과정에서요, 빌라도는 주님에게 물었어요. 진리가 무엇이냐? 묻고는 말 듣도 않고 그냥 나가버렸어요. At si Pilato, kung tinanong niya kung ano ang katotohanan, at basta umalis na lamang. 모든 문제 해결의 길이요, 진리요, 생명이신 예수님을요, 바로 옆에 두고도 빌라도는 진리를 아는데 실패했습니다. Kahit nasa tabi na niya si Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay, ay hindi niya nagawang malaman anong katotohanan. 자기 아내가 밤사이 꿈에 엄청 고통받았습니다. 저 의로우신 분을 절대로 해롭게 하지 마세요 하고 아내가 부탁을 했는데도요. 그것도 관심이 없어요. 오직 정치적인 자기 입지와 출세와 성공이 목적이었기 때문이에요. Na ayaw na niyang maranasan kung mahirapan siya, ganun din yung payo ng kanyang asawa. Kaya sa halip na alamin yung katotohanan, mas pinabura niya yung political na kanyang pagnanais na katagumpayan. 결국 그 뒤로 빌라도의 인생 자체가요. 아주 참혹했고 지금까지도 각 교회마다 사도신경 고백할 때마다 본디오 빌라도의 그 악한 이름을 고백하는 거예요. Pero naging matindi rin naging buhay ni Pilato na hanggang ngayon ay kinoconfess sa ating mga simbahan ni Apostles' Creed na nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato si Jesus. 이 모든 게 우리를 위하여 하나님이 직접 오셔서 이렇게 죄를 대신하여 죽으신 것이요. 역사적 사실임을 우리에게 지금 분명히 보이시는 거예요. Napakita nitong malinaw sa atin na bahagi ng kasaysayan na ang lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 말씀하셨어요. Sabi nga ng Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. 예수님은 원죄로 인하여 하나님과 원수되어 있는 우리를 대신해서 하나님의 진노를 받으시고 십자가에 달려 대신 죽으신 것입니다. Para sa atin na nahulog sa original na kasalanan at naging mga kaaway ng Diyos, ay tinanggap ni Jesus yung puot ng Diyos at namatay siya sa krus para sa atin. 그게 바로 우리를 향하신 하나님의 사랑이 얼마나 이 귀한 사랑인지 확실한 증거로 보이시는 거예요. At pinapakita nito yung tiyak na katibayan kung gaano tayo minahal ng Diyos. 이건 사실 중에 사실이에요. Ito yung katotohanan sa lahat ng katotohanan. 그래서 사흘 밤, 사흘 낮 동안 무덤에 계셨어요. At sa loob ng 3 araw siya ay naroroon nakalibing. 근데 성 금요일 날 죽으셨다면요. 이제 금요일 죽으시고 토요일 이틀밖에 안 돼요. 아무리 수학 계산을 해도 이틀 이상 나오지 않아요. Kung Biyernes siya namatay, ay 2 araw lamang kung bibilangin natin kung nabuhay siya ng linggo. 그러나 잘 보세요. 양 잡는 날 목요일 낮 죽으시고 이 무덤에 묻히셨어요. 그리고 금요일 밤, 또 금요일 낮, 그리고 이제 안식일인 6월절 밤낮 지나고 이제 안식일인 토요일 저녁이 되고 그리고 낮이 지나고 이제 주일 밤 새벽에 부활하셨어요. 이게 사흘 밤, 사흘 낮을 분명히 말씀하신 거예요. Makikita natin malinaw sinabi dito na ng Huwebes ng gabi siya dinakip at siya ay pinako sa krus at nilibing siya hanggang bibilangin natin Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, 3 araw, 3 gabi at buong madaling araw ng linggo siya huling nabuhay. 그럼 명심하세요. 여러분 가르칠 때 잘 가르쳐요. 6월절은 유대인의 이제 마지막 구약의 마지막 6월절이 금요일이었어요. 그리고
금요일 다음에 이제 안식일 있었고 그 다음 주일날 부활하신 거예요. At ating ang ituro ng mabuti ito na ng Biyernes, siya ay kita natin ito yung huling araw ng Pasko, sumunod ay araw ng Sabat, at unang araw pagkatapos ng Sabat, ito yung araw ng Linggo kung saan muli siya nabuhay. 아담 때부터 말라기 구약 성경 전체를 통해 계속 말씀하신 대로 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Na pala kay Adan hanggang kay Malakias ay ando patuloy na inuulit doon na ang Panginoon Jesucristo ay napako sa krus para sa atin. 사흘 만에 부활하사 지금도 살아계신 주 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 이제 하나님의 형상이 회복되었어요. Ang Panginoon Jesucristo na muling nabuhay at buhay ngayon ay tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. 그래서 우리는 내 이름으로 사는 게 아니고 주 예수 그리스도 이름으로 사는 거예요. Kaya't hindi na sa pangalan natin, kundi sa pangalan ni Jesucristo tayo nabubuhay. 그 증거로 주님이 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 삶 오늘의 삶을 사는 거예요. Bilang katibayan ang pangalan pa Jesucristo, ang mensahe niya pinahawakan natin sa ating simbahan. Ito yung 3 days. 사문을 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalang kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan niyo ang 3 days at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 십자가형을 선고받으신 주님의 그 현장을 저희가 다시 한번 확인하며 감사를 드립니다. Papasalamat kami, Panginoon, na muli ay nakita namin, nabalikan namin yung tagpo kung saan napako sa krus ang Panginoong Jesus. 아담 때부터 약속해 오셨던 바로 그대로 우리의 모든 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘밤 사흘낮 동안 무덤에 계시다가 부활하사 지금 우리와 함께 계심을 감사합니다. Salamat po na siya ay pinangako mula pa lang sa panahon ni Adan, sa loob ng 3 araw at 3 gabi ay kailibing ulit na buhay na muli at kayo sumasaan. 이제 하나님의 은혜로 주 예수 그리스도를 우리의 구주로 영접하여 구원받은 우리는 절대로 내가 나의 주인 되어 살지 않게 하옵소서. At kami na sa biyaya ng Diyos ay tumanggap na sa Panginoon Jesucristo na hindi na kami kailanman mabuhay na kami yung Panginoon namin sarili. 오직 주 예수 그리스도 이름으로 살며 주 예수께서 교회를 통해 내게 주신 말씀 붙들고 사문을의 삶을 누리게 하옵소서. Kundi tanging sa pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo ay isa pamuhay namin yung 3 days. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.